Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, magnitude 7.8 na lindol, yumanig sa Mindanao, mga gusali gumuho, klase at trabaho sinuspindi. Isa pang miyembro ng wanted na criminal group sumuko sa Zamboanga, Sibugay. Paghahatid ng tulong ng pamahalaan sa mga apektado ng lindol, pinamamadali ni PBBM. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Niyanig ng magnitude 7.8 na lindol ang ilang bahagi ng Mindanao, 7:37 ng umaga nitong Lunes, unang araw ng pagbubukas ng klase na nagdulot ng pinsala sa mga gusali, pagkawala ng kuryente at suspensyon ng klase at trabaho sa ilang lugar. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, unang naitala ang lindol sa magnitude 7.0 bago ito itinaas sa magnitude 7.8 sa pinakahuling bulletin. Nasa 32 kilometers timog kanluran ng Maasim, Sarangani ang epicenter nito at may lalim na 33 kilometers. Naitala ang intensity 7 o destructive sa General Santos City at Coronadal City, habang intensity 6 sa Palimbang at Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat. Intensity 5 naman ang naramdaman sa Davao City, Kidapawan City, Carmen sa Cotabato, ilang bayan sa Sultan Kudarat at bahagi ng Zamboanga del Norte. Dahil sa malakas na pagyanig, inilika sa mga estudyante at guro mula sa kanilang mga silid-aralan habang sinuspinde ang klase at trabaho sa ilang apektadong lugar. Nagpalabas din ng PHIVOLCS ng tsunami warning para sa ilang baybaying lalawigan sa Mindanao at nagbabala sa posibilidad ng mga kasunod na pagyanig o aftershocks. Isa pang miyembro ng wanted na labaing criminal group ang kusang loob na sumuko sa mga otoridad sa Zamboanga, Sibugay, ilang linggo matapos magbalik loob ang leader ng grupo at iba pang kasamahan nito. Kinilala ang surrenderee na si Abison Ilon. Naganap ang pagsuko sa pamamagitan ng pagtutulungan ng 102nd Infantry Igsoon Brigade sa pamumuno ni Brigadier General Samuel Yungke, Zamboanga Sibugay Police Provincial Office, Police Regional Office o Pro-9 at lokal na pamahalaan ng Tungawan sa pangunguna ni Mayor Angelito Aninyon. Matatandaang nauna ng sumuko noong May 25 sina Yasser Indal Hassan alias Almain Apidon Labain na kinilalang leader ng Labaing Criminal Group at kasapi nitong si Mahmoud Kalim. Nahaharap ang grupo sa mga kasong murder, frustrated murder, attempted murder at illegal possession of firearms. Ayon sa mga otoridad, patunay ang magkakasunod na pagsuko ng paghina ng grupo at tagumpay ng kampanya para sa kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Pinaigting ng pambansang pamahalaan ang pagtugon sa mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol at tsunami warning sa Mindanao matapos maglabas ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga pangunahing ahensya ng gobyerno. Ayon sa Office of Civil Defense, wala pang opisyal na naitatalang nasawi hanggang alas 10:16 ng umaga, bagamat patuloy pang bineberipika ang mga ulat mula sa mga apektadong lugar. Naiulat na rin ang pinsala sa mga gusali, kalsada at iba pang infrastruktura habang naapektuhan ang supply ng kuryente at komunikasyon sa ilang lugar. Inatasan ni PBBM ang Office of Civil Defense o OCD at National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na pangunahan ng disaster response at monitoring sa mga apektadong komunidad. Naka-red alert naman ang Department of Social Welfare and Development o DSWD at may nakahandang mahigit 1.1 million family food packs at 80,172 non-food items para sa mga maapektuhang pamilya. Samantala, suspendido ang klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar habang nagpapatuloy ang damage assessment at monitoring ng mga otoridad. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.